Pibistong. May malaki ang bayad mo sa akin ito ah. Sasabunan ko pa itong motor mo. Why si sugo? Siguro mga 10,000 ang babayaran mo sa akin. Thank you sa paglinis nito. Hindi ko na nakilala. Hindi mo nakilala? May babayaran kang 10,000. Sa susunod Utang mo na. kasi ano na, magpasko na. Gandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. At ngayong araw po ay nagkarwas ako ng motor. Nandito po ang motor ni Istong. Kasi po kagabi po ay pumunta siya dito. At iniwan niya yung motor niya dito kasi kumuha siya ng license doon sa Davao. At timing po na nagkakarwas ako kaya isasali ko na lang po itong motor ni Istong. Siyempre hindi lang karwas lang na i-sprayhan lang natin. Pibistong. May malaki ang bayad mo sa akin ito ah. Sasabunan ko pa itong motor mo. Why si sugo? Siguro mga 10,000 ang babayaran mo sa akin. May ginagawa po pala dito si Mama, mga kababayan, na gagawing puto. Puto na kamuting kahoy po ito. Yan. Ito po ay babaonin namin doon sa beach. Sa Samal po kasi birthday ng aking pamangkin na si Monique. Ganito po siya pag hindi pa po napigaan. Ang proseso po ng isa po sa proseso ng paggawa ng puto na kamuting kahoy ay pipigaan po gamit ang net. Pagkatapos po mapigaan ay ganito na po ang kanyang itsura. Tapos lagyan ng niyog. Tapos i-steam lang po ito. Magpapakulay si Mama. Ang aking dalaga na mama. Dalaga na po siya ngayon mga kababayan. Ito po ang kanyang beautiful face. Ang ganda talaga ng aking mama. Naku, parang si Mang Eli lang oh. Parang si Eliang lang, si Erica. Tapos may pagkahawig sila ng muka ni... Pakita yung muka mo ma. Oh, Gigi? Oh, may pagkahawig sila ng mukha ni Chris Nasaniban. Nasaniban. Sige na ba? Ayan po at kukulayan ko po siya ngayon. So ang una po natin gagawin ay magpapagupit po si Mama. Para po daw may makapansin sa kanyang pagmumuka. Tingnan po natin yung mga pagmumuka ng mga kababayan. Mukha rin na huna-huna. Kasi parang lola na daw siya tignan ito. Sayang Hindi putlan, naman. Mino. Tapos papabawasan niya lang ng kunti. Mino? Di lang putlan. Trim lang. Asa man mang? Dire? Well lang, trim lang. Trim. Dire. Tapos may kunting alam naman po tayo sa paggugupit. Sure. Yan. Ito po ay based on my experience. Ito po ay katang-isip lamang. Katang-isip lamang po itong aking ginagawa. Kasi may dalaga na magpapaganda kaya ating Binuang. re-respetuhin ang kanyang kagustuhan. Kakuprahan. Gagawa lang po tayo ng guide para hindi magtulingig ang kanyang liog. Ang kulay po nito ay light gray kasi po gusto ng ating dalaga na medyo maliwanag or ano tawag yan? Medyo light ang kanyang kulay ng kanyang buhok. Ito po ay hiningi ko kahapon kay Kuya Eli.
kay Mang Eli nung pumunta po ako doon sa kanyang salon. Kasi request ng aking dalagang mama na magpakulay siya. Kaya humingi po ako ng kulay. Thank you pala Brother Eli, Mang Eli, sa yung libreng gamot na pangkulay para sa ating dalaga na mama. Ihalo lang po natin ng mabuti Tama. para mas mag-penetrate sa buhok niya. Titingnan po natin kung kaya bang ipa-light itong buhok niya kasi po hindi natin i-bleach kasi ayaw niyang i-bleach. Kaya ano na lang, parang bahala na. Bahala na si Batman. Nahin lang po natin dito sa likod. Ang gagawin ko po dito ay ang gusto niya kasi dito daw ay light, no? Kaya dito ang lalagyan ko dito muna sa may dulo niya. Kasi mas madaling mag-light pong dito. Dito sa pinaka scalp niya ay madali po itong mag-light. Kasi virgin hair na po yan. Kaya dito lang muna tayo sa dulo. Dulo-dulo. Ganito po kasi ang trabaho namin mga sister dati. Si Eliang, si Rebecca, si Krishna sa Niban. Ganito po ang trabaho namin dati. Kasi ang aming mama ay may boyfriend pa siya dati, ang original na Ellie. Si Ellie Senior. Si Ellie Senior po ay palagi ko rin kinukulayan, ginugupitan dati. Kasi pag umuwi ako dito ay nakaabang na yun. Gupitan mo ako, G. Bigsan mong mata na. Sinasabi ni Ellie Senior. Yan. Kailangan lang po nating bilisan para magpantay po ang kanyang kulay. Ayan, natapos na po natin ang pag-a-apply ng kulay. Hindi po natin ito muna lalagyan dito, itong mga white dito kasi po mas madaling magkulay ito. Hintayin lang po natin ng mga ilang minuto, tapos titingnan lang po, i-check lang po natin kung nagla-light na. Siguro mga 30 minutes siguro ito kasi hindi naka bleach. Titingnan lang po natin kung ano resulta. Nag-chat na po sa akin si Istong na nakauwi na po daw sila at nandun na po daw sila sa Malabog. At nagbabiyahe na po sila galing Malabog papunta dito sa amin sa Barangay Mikawayan. At ihatid ko na lang po itong motor niya para hindi na po siya pupunta dito mamaya sa bahay at hindi na siya maglalakad. Ihatid ko na lang po ito doon sa Barangay Hall. At medyo malayo-layo po kasi ang Barangay Hall dito sa amin. Nandito na po ako sa Barangay Hall at hinihintay ko na lang po si Stong kasi nag-chat sa akin na kumain lang daw muna sila doon sa Malabog. Diyan po ang motor niya. Papunta na daw sila dito. Ito na po ang Barangay Hall. Medyo madilim lang po kasi pinapatay po ang ilaw paggabi. Nandito na po si Stong, mga kababayan. Hello. Galing po sa kanyang importanteng lakad. At alas 9 na yata. Ayan, 9 na. Ayan, at malinis na ang kanyang service. Thank you sa pag-ano ito. Ayan po, at uuwi na si PB Stong. Thank you. Ingat sa biyahe. Malayo-layo po yung biyahe mo. Tama din. Tamang-tama, wala pang tulog, no? Thank you sa paglinis nito. Hindi ko na nakilala ko. Hindi mo nakilala. May babayaran kang 10,000. Sa susunod. Utang mo na. Kasi ano na, magpasko na. Thank you. Sige, amping. Ayan.
hanggang dito na lang po muna ang ating video para po sa araw na ito at ingat po kayo palagi.